Magandang araw Pilipinas, ako po Sen Yui ng What's News. Price cap sa bigas, tinanggal na. Tinanggal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang price cap sa bigas, isang buwan matapos malagdaan ng Executive Order 39. Sa ilalim ng nasabing EO, ang mandated price cap para sa regular milled rice ay 41 pesos per kilo, habang 45 pesos naman per kilo ang well-milled rice. Ngayong araw, ika-4 na Oktubre, ay inanunsyo ng Pangulo na tanggalin na ang naturang price cap. Aniya, ito na marahil ang tamang panahon sa pagtanggal ito dahil namimigay na umano ng bigas ang gobyerno. At para pag-usapan ang tungkol sa balitan yan, kasama po natin ngayon si Kuya Yeri, Gama at Popoy. No. No. So, Isang buwan pagkatapos na maglagay ng price cap, tapos nagbigay na kung ano-anong dahilan na, ano rin, namimigay na raw ng bigas eh. Namimigay pero hindi naman lahat nakagkakaroon nun. Dahil siguro, ang suspecha ko dyan, kasi ganito, para masabing may ginagawa, maglagay tayo ng price cap, kahit na hindi yun yung tamang move. Di ba, nag-resign yung, pangalan ito? DFA ba? Ang takip pangalan eh. Nag-resign siya kasi nga, kine-question niya na, maaaring magkaroon ng, masamang epekto pa yung paglalagay ng Price cap. price cap dun sa bigas kasi nga ang siste namuhunan na dun sa bigas yung mga tao. Tapos syempre palugi yung yung pagbebenta ng paglalagay ng price cap at baka nga mas makaapekto pa dun sa mga tao dito, yung mga nagre-retail. Kasi walang kita eh. And after a month, ay, totoo nga. Sige, tanggalin na natin. Ano naman, suggestion ko lang naman kasi. Parang trial lang. Yun na nga. Ngayon lang ba nag-start? Ngayon lang ba sila nag-start na bigay ng bigas at ngayon lang nag-decide ng ganun? Hindi. Meron kasi, hindi ba nga sabi, meron naman daw nabibiling murang bigas sa, saan daw yun? Sa Kadiwa. Kasi pinagmalaki na nasa 25 pesos na yung yung bigas ng mga nakakaraang buwan eh. But unfortunately, ang Kadiwa stores, ang kaya lang niyang supplyan ay nasa 1 million. Hanggang 1 million lang yung kaya niyang supplyan na tao. Na merong 100. Sa ganung presyo. Ilang million tayo. Kaya nga eh. Di ba? So, ang ginagawang pamamaraan ng admin is hindi sila nagsisinungaling technically, pero minimisinform nila yung tao. Halimbawa, nagawa na natin gawing 25 pesos ang bigas. Technically, yes, pero hindi siya available sa majority ng tao. So, ganong lies yung ginagamit ng government. At yun yung hindi naiintindihan ng simpleng tao. Kasi, pero sa tingin ko, dahil nga din sa pagbaba ng approval ratings, isa yan, nahihimas-masan itong si BBM. Kasi hindi pa pwedeng gawing trial and error ang governance eh. Kaya nga meron ka dyang mga tried and tested na mga formulas, meron ka ng mga experienced people pagdating sa crisis management. Pero hindi eh. Ang lifestyle niya kasi biyahe pa rin. Pinipilit ba niyang maabot yung 25? Hindi niya kailangan pilitin, Gama. Kasi technically nagawa na niya eh. Oo. Yun nga lang, true lang siya sa 1% ng Pilipinas. And ibig sabihin nun, walang rin yun. Walang effect yun. But unfortunately, hindi siya nagsisinungaling sa ganong system. Alam mo yung ibig kong sabihin? Actually, yung Executive Order September 3, 2023. So, Isang buwan na. isang buwan nga. O pwede mo sabihin na nagawa ko tong 25 pesos. Pero bahala kayo kung paano nyo maramdaman tong 25 pesos. Mga hindi katanggap-tanggap na parang ginagawa lang tayong guinea pig. Ginagawa isa tayong rin sa mga experiment. nirason umaan na raw daw yung mga parang yung bilihin or something. Tumataas pa nga eh. Kaya nga eh. Kaya tinanggalin yung price cap. Tumataas pa nga eh, di ba nga, nito nakaraan lang, yung mga nare-report. Yung kamatis, for example, magkano na? Nasa
140, di ba? Ano, kumbaga, hindi porket na-reach mo yung goal dun sa isa, tapos hindi mo babalikan itong mga ibang commodities na nagtataas naman at hindi rin naman available yung murang bigas sa karamihan, sasabihin mo na successful eh. Ano muna eh, parang PR muna bago yung actuality eh. Problema naman syempre, may mga supporters yan ng mga nag-iingay like tawag dito, yung mga vloggers na kahit walang sound argument ipagtatago lang kanilang poon. Ngayon may trending na yung tukol dun sa inflation rates na titrending sa TikTok. Medyo daw, parang hindi daw naiintindihan ng mga supporters kung ano sabihin nun, yung pagtaas ng inflation rates. Ano ba ibig sabihin mo, kuya? Yung sa mga TikTok na lumalabas, meron kasi siya, kinalaman din dun sa, naalala niyo kay Maggie Wilson. Yes. Parang rin siya, yung parang troll farm din, yung ipapalaganap. Kaso yung mga nag-viral ngayon, yung mga tumatakbo bilang SK. Isa pa yun, oo. Pero kumbaga, may misinformation na tipong hindi naintindihan kung ano ba yung sanhi ng inflation at ano yung ibig sabihin ng Ano yung epekto? Tsaka epekto dun sa Pilipinas sa halimbawa doon sa sinesweldo nating minimum wage, ano ang mabibili mo doon? So tumataas ang inflation. Yung inflation, yan yung halimbawa meron kang commodity like for example yung mga pagkain na binibili natin, tumataas yung presyo niya over time. Okay? And nangyayari talaga, halimbawa, yung halaga ng pera natin 20 years ago, hindi na same. Malayo. Kaya nga lagi meron sinasabing kino-compute yung inflation, yung growth nung pera, ng pananalapi, yung buying power. Ngayon, kapag mataas yung inflation, kasabay niya tumataas yung presyo ng Bilihin. Oo. And ang ibig kasi sabihin niyan, mahina yung purchasing power ng currency na ginagamit mo, ng bansa na nire-represent niya. Kasi lumalabas sa TikTok, good news! Mataas ang ating... Hindi nga eh. Bad news yun. Kaya nag-viral sila sa Twitter. Nakikita ko sa feed ko na pinuputakti itong mga TikTokers na to na tumatakbo pa man na sa SK na nag-explain na parang good news para sa kanila yung inflation. Sila dun? Mataas na inflation rate. Yung naalala ko, ito kasi iba yung iba yung dahilan dito sa inflation rate naman sa Venezuela. Kasi sobrang taas na inflation rate doon, thousands ang inflation rate doon. Ang naging dahilan naman doon, syempre bukod dun sa maling pamamahala, nag-imprenta kasi sila ng napakaraming pera. Oh? Oo. Kaya yung value doon, tawag dito, parang pagbibili kang tinapay, ang value mo 1 million, 2 million. Isang dangkal. Oo. Isang dangkal yung Tapos yung pera mo, tawag dito, kina-cartwheel mo pag lalabas ka. Oh? Oo. Yung ba gusto lang, ng mga TikTokers na yan. Yung sobra-sobra yung sobra-sobra yung pera niyo. Kasi yung mga nasa TikTok na yun, meron silang ginagamit ay isang hashtag yung nahanap kayo. Hashtag umaarangkada. Umaarangkada ang Pilipinas. Yan, bagong Pilipinas. Kaya dumadami yung mga TikTokers na mukhang tatakbo pa yata sa SK. Kaya medyo yung mga tao na ganito na SK pala, ganito na yung nila. And kumbaga dinadaan nila sa misinformation. Tapos maraming sasabi na ang inflation daw ng Pilipinas downtrend na. Pero nararamdaman niyo bang pababa na ang inflation? Kasi hindi porket meron ng sign na bumaba, hindi na ulit siya tataas. Tandaan natin, papunta tayo sa December. Yes, tataas pa yun. Hindi pa nga December, umpisa pa lang, October pa lang eh. By November, December, tataas yung mga bilihin. Particular yung sa baboy, kasi nga, Holiday season. Holiday season, yun yung in demand, pero wala kang supply. So, magkakaroon ng problema. Hindi nila take account yung anong season na, yung global trend na tayo ngayon ang pinakamataas na importer ng bigas. Yung ibang gulay natin, like ibang mga produkto natin, like yung galunggong, ini-import na rin natin. Hindi nila ina-account yung mga
for example, distrust ng mga investors do sa current liderato ng Pilipinas. Kasi di ba sa sobrang daming foreign trips ni BBM, walang pumapasok na investment. Unlike nung kahit pa paano nung panahon ni Duterte, wala siya masyadong biyahe, but merong investment na dumarating. So, ibig din sabihin kasi niya, may distrust dun sa sa current admin. Tapos nagkakagulo pa sa sa confidential fund. And lahat ng mga political aspects ng Pilipinas, may yan. May epekto dun sa mga foreigners na gusto mag-invest. Ang problema kasi nga sa atin, nakaasa tayo sa foreign investment. Imbes na yung Pilipinas mismo, ini-invest yung nakokolekta niyang buwis sa sarili niyang bansa. For example, magtayo siya ng mga empresa, empresa, yung mga factories. Mag-create siya ng trabaho. Mag-create siya ng industry. Yun yung Paano magkakaroon ng trust yung foreign investors? May history yung Kaya, administration. History na administrasyon, tapos yung utang napakalaki. Oo. Alam mo, syempre ng yun, paano magkakaroon ng trust ng mga investors. So, parang feeling nila, uutang lang at utang ulit yung Pilipinas dahil hindi mabayaran yung utang. Naalala ko ng bagong luklok na-shock yung mga itagayong bansa na nagkaroon ng nagkaroon ng comeback. Yung dating pinalayas, etc. Natanggal na ba yung ban niya sa US? Si Imelda. Si Imelda. Si Imelda ang ban. O Ewan ko lang kung lahat silang pero alam ko pati siya eh. Kaya nga sa Hawaii sila nag-ano, diba? Meeting. Oo. So, yan po ang ating balita patungkol sa usaping yan. At para sa kaya po ang updates, manood lang po kayo ng What's News sa FPS Media NCA sa YouTube at Facebook. At yan po ang ating balita ngayon.